Kumusta po? Ako po si Dr. Reynaldo Salcedo, isang doktor na nakatutok sa kalusugan ng mga kalalakihan, lalo na sa ating mga nakatatanda. Sa mahigit 3 dekada kong karanasan, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga lalaking may edad na mapanatili ang kanilang sigla, pagiging malapit sa iba at dangal. Naalala ko pa si Mang Tonyo 74 na taong gulang na nakaupo sa aking opisina, nanginginig ang mga kamay, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagay na mas karaniwan at mas tahimik. Tiningnan niya ako sa mata at sinabing, "Hindi ko alam na sinasaktan ko pala ang sarili ko." Sa loob ng maraming taon, ginawa niya ang ginagawa ng milyon-milyong lalaki ng pribado nang hindi niya namamalayan ang tahimik na pinsalang idinudulot nito. At hindi lang siya ang nag-iisa. Narito ako upang sabihin sa inyo ang hindi sasabihin ng karamihan ng mga doktor pagkatapos ng nagbabago ang masturbasyon. At kung hindi kayo aangkop, maaari itong tahimik na makaapekto sa inyong katawan, isip, at maging sa inyong pagkalalaki. Sinabihan kayo na natural ito, walang masama at malusog pa nga. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang paraan ng paggawa ninyo nito ay mas mahalaga kaysa sa iniisip ninyo? Sa usapang ito, ibabahagi ko ang 5 mahalagang sikreto tungkol sa masturbasyon na nais sanang nalaman ng mga nakatatandang lalaki ng mas maaga, mga katotohanan na maaaring magpanatili ng inyong sirkulasyon, protektahan ang inyong prostate at muling pag-alabin ang inyong kumpiyansa. At manatili kayo hanggang sa huli, dahil ang huling sikreto ay maaaring magpabago sa paraan ng inyong pagtanda, pakikipag-ugnayan at pamumuhay sa darating na mga taon. Maaaring matagal na itong usapan, ngunit hindi pa huli ang lahat. Bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakasubscribe, hinihikayat ko kayong pindutin ang button na iyon at i-on ang bell para hindi ninyo mapalampas ang anumang tapat partikular sa edad na payo sa kalusugan na ginawa para sa mga lalaking tulad ninyo. At kung ang paksang ito ay tumatatak sa inyo, i-type ang isa sa mga komento upang ipaalam sa akin na narito kayo. Kung hindi, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin upang mas mapagsilbihan ko kayo ng maayos. Sikreto 1. Ang inyong ereksyon ay hindi na ang buong kwento. At ayos lang yan. Simulan natin sa pagbubunyag ng unang katotohanan, isang sikreto na tahimik na nagpabago sa buhay ng maraming nakatatandang lalaki nang sa wakas ay naunawaan nila ito. Naalala ko ang sandali nang tiningnan ako ni Mang Jose, 72 taong gulang na may halong pagkabigo at kahihiyan, at sinabing, Dok, hindi ko na magawa ang dati kong ginagawa. Ibig sabihin ba nito, hindi na ako lalaki? Ang tanong na iyon ay bumali sa aking puso dahil ito ay isang paniniwala na naririnig ko mula sa napakaraming lalaki na pumapasok sa aking opisina, tahimik na nagpapanik tungkol sa isang pagbabago na hindi nila pinaghandaan. Napapansin nila na hindi na kasing tigas, kasing bilis, o kasing maaasahan ang mga bagay-bagay tulad ng dati. At sa kasamaang palad, karamihan sa kanila ay ipinapalagay na ito na ang katapusan ng kanilang sekswalidad. Ngunit narito ang katotohanan,
na nais kong nalaman ng bawat lalaki na higit sa ayos to nang mas maaga ang inyong ereksyon ay hindi na ang buong kwento. At hindi ito kabiguan. Ito ay ebolusyon. Nakikita ninyo habang tayo ay tumatanda, natural na nagbabago ang ating mga katawan. Bumagal ang daloy ng dugo, nagbabago ang antas ng hormone at nagtatagal ang mga nerve. Ang dating tila automatiko ngayon ay nangangailangan ng pasensya at layunin. Ngunit hindi ibig sabihin nito na sira ang inyong sexualidad. Sa katunayan, maaari itong maging mas makabuluhan kaysa dati kapag tumigil kayo sa pagsukat nito sa tigas lamang. Pinupuri ng mundo na inyong kinalakihan ang pagganap, iniuugnay ang pagkalalaki sa stamina at bihirang nagbibigay ng puwang para sa kahinaan. Walang sino man ang lumapit sa inyo upang sabihing, "Uy, mahalaga pa rin ang kasiyahan, mahalaga pa rin ang koneksyon." At hindi ninyo kailangan ng perpektong ereksyon para magkaroon ng alinman sa mga iyon. Nagkaroon ako ng mga pasyente na nagpalipas ng maraming taon na naniniwala na sila ay may kapansanan samantalang ang kailangan lang nila ay isang bagong pag-unawa kung paano nagbabago ang kanilang katawan. Marami ang hindi nakapagtanto na ang orgasm at ereksyon ay hindi pareho. Maaari pa rin kayong makaranas ng malalim na paglabas emosyonal, na pagiging malapit at pisikal na kasiyahan nang walang buong tugon na meron kayo noong 25. Ngunit dahil walang nagturo sa atin nito, napakaraming lalaki ang tahimik na nagdurusa na naniniwalang nawalan sila ng isang bagay na hindi naman nawala, nagbago lang. Ang mahalaga ngayon ay hindi ang pagganap, kundi ang presensya, hindi ang presyon, kundi ang pahintulot. Kapag tumigil kayo sa paghabol sa kung ano ang nakaraan at nagsimulang tuklasin kung ano ang kasalukuyan, binubuksan ninyo ang pinto sa isang bagong uri ng pagiging malapit isa na nakaugat sa pasensya, kuryosidad at paggalang sa sarili. Kaya't ang unang sikreto na ito ay napakahalaga. Nakita ko ang mga buhay na nagbago nang sa wakas ay naunawaan ng mga lalaki na sila ay buo pa rin, karapat-dapat pa rin, at may kakayahan pa rin sa kasiyahan kahit na iba na ang itsura ng landas kaysa dati. Sikreto 2. Ang masturbasyon ay hindi lang sexual, ito ay emosyonal at neurological. At speaking of what most men were never told, hayaan ninyo akong ibahagi ang pangalawang sikreto, isa na mas malalim. Dahil paano kung sabihin ko sa inyo na ang masturbasyon ay hindi lang tungkol sa pakikipagtalik, kundi tungkol sa emosyon, alaala, at ang tahimik na paraan kung paano tayo nananatiling konektado sa ating sarili. Ang maririnig ninyo ay maaaring lubos na magpabago sa inyong pananaw sa gawaing ito. Kung nanonood pa rin kayo at tumatatak sa inyo ang mga katotohanan ito, i-type ang numero 1 sa mga komento upang ipaalam sa akin na naririto pa rin kayo at nakikinig. Ngayon, ipagpatuloy natin ang susunod na sikreto 1 na maaaring magpabago sa inyong pananaw sa inyong sarili at sa inyong katawan sa isang bagong pananaw. Hindi pa nagtagal, nakasama ko si Mang Nestor, isang retiradong veterano, sa kanyang huling bahagi ng 70s. Siya ay hindi nagpunta dahil sa isang medikal na emerhensya.
Pumasok siya dahil sa kanyang mga salita, hindi na lang ako nakakaramdam ng kahit ano. Hindi lang sexual, kundi sa pangkalahatan. Sa una, inakala niya na pisikal ang kanyang mga paghihirap. Ngunit habang nag-uusap kami, mas naging malinaw na ang kanyang mga gawi ay hindi tungkol sa pagnanasa. Tungkol ito sa isang bagay na mas malalim, mas tahimik, at mas emosyonal. Nagmamasturbate siya halos gabi-gabi, hindi dahil sa pagnanasa, kundi bilang isang paraan upang makayanan. Hindi niya nga napagtanto na ito na ang kanyang paraan ng pamamahala sa kalungkutan, problema sa pagtulog, maging sa pag-iisa. Ang sandaling iyon ang nagpabago sa aking pananaw sa kanya at sa kanyang pananaw sa kanyang sarili. Ito ay isang katotohanan na nais kong mas nalaman ng mas maraming nakatatandang lalaki ng mas maaga. Ang masturbasyon sa inyong 60s at higit pa ay hindi lang tungkol sa pisikal na paglabas. Ito ay konektado sa inyong utak, inyong emosyon, inyong nervous system. Pagkatapos ng orgasm, naglalabas ang inyong katawan ng malalakas na chemical, dopamine, serotonin, oxytocin. Ang mga chemical na ito ay nagre-regulate ng pagtulog, nagpapababa ng pagkabalisa, at nagpapabuti ng mood. Para sa maraming lalaki, lalo na sa mga naninirahan, mag-isa ang simpleng gawaing ito ay nagiging paraan upang mabawi ang kapayapaan, koneksyon, maging kontrol. Ngunit kapag ginawa ito ng walang kamalayan, maaari itong dahan-dahang maging isang walang laman na bagay. Iyan ang nangyari kay Mang Nestor. Nanatili ang ritual, ngunit nawala ang kahulugan. Lumaki tayo na dapat maging matibay itago ang mga emosyon, paniwalaan na ang malalim na pakiramdam ay nagpapahina sa atin. Kaya kapag ang tanging pagkakataon na talagang binibitawan ninyo ang sarili ay nang pribado sa isang sandali ng paghipo sa sarili, ang gawaing iyon ay nagiging higit pa sa pisikal. Nagiging kaligtasan ito. Ngunit karamihan sa mga lalaki ay hindi ito nakikita sa ganoong paraan. Iniisip nila na pinaninindigan lang nila ang isang gawi noong kabataan. Hindi nila naiintindihan na ang kanilang mga katawan ay naghahanap pa rin ng kapayapaan, hindi lang kasiyahan. Ang panganib ay hindi sa mismong gawa. Ito ay sa paggawa nito ng walang iniisip. Kung kayo ay gumagawa ng masturbasyon para lang magpalipas ng oras o makatakas sa isang damdamin na hindi ninyo pinangalanan, maaari ninyong unti-unting mawala ang kakayahang kumonekta sa inyong sarili sa mas malalim na antas. Ngunit kapag nilapitan ninyo ito ng may intensyon, ng may presensya, nagiging isang bagay ito na nakapagpapagaling. Nagiging isang gawa ng emosyonal na kalinawan at neurological na kalusugan. At oo, sa inyong edad, mahalaga pa rin iyon higit kailanman. Sikreto 3, ang panuntunang gamitin o mawawala ay totoo, ngunit hindi nauunawaan. Ngayon, kung ang sikretong iyon ay nakakagulat, ang susunod ay maaaring mas mapilit. Dahil paano kung sabihin ko sa inyo na ang hindi paghipo sa inyong sarili, ang pagpapaalam sa bahaging iyon ng inyong sarili na lubos na manahimik ay maaaring nagdudulot ng masamang epekto kaysa sa mabuti.
Ang maririnig ninyo ay maaaring magpaliwanag ng mga pagbabago sa inyong katawan na walang sino man ang nagbabala sa inyo. Malinaw kong naaalala si Mang Rogelio. Siya ay 74, biyudo, at nagsimula na namang makipag-date pagkatapos ng higit sa 1 dekada na nag-iisa. Nang magpunta siya sa akin, hindi siya nasasabik. Nahihiya siya. Sa wakas ay nakahanap ako ng isang tao. Sabi niya, ngunit ang aking katawan, hindi na ito gumagana. Maririnig mo ang pagkabigo sa kanyang boses. Akala niya may sira. Akala niya huli na ang lahat. Ngunit ang hindi niya alam at ang hindi naririnig ng napakaraming nakatatandang lalaki ay hindi ito dysfunction. Ito ay hindi paggamit. Ito ay isang sikreto na nais kong naunawaan ng bawat lalaki na higit sa isinta ng mas maaga ang inyong sexual na function ay hindi lang konektado sa edad, konektado ito sa aktibidad. Katulad ng paghina ng inyong mga kalamnan nang walang paggalaw ang mga tissue at daluyan ng dugo sa inyong ari ay tumutugon sa kung gaano kadalas ginagamit ang mga ito. Kapag walang stimulasyon, sa paglipas ng panahon, unti-unti silang nagsisimulang lumiit. Bumagsak ang mga nerve endings, nawawala ang elasticity, bumagal ang sirkulasyon. At sa kasamaang palad, walang sino man ang nagsasabi sa inyo na nangyayari ito hanggang sa mangyari na. Hindi hinipuan ni Mang Rogelio ang kanyang sarili sa loob ng maraming taon. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil inakala niya na hindi na ito mahalaga. Ang buhay ay nagdulot ng pagkabagot sa kanyang pagnanasa. Pinabayaan niya ito, iniisip na ito ang natural na takbo ng pagtanda. Ngunit sa loob, tahimik na nag-aangkop ang kanyang katawan. Sa pagpapabaya na iyon, nagsasara ng mga pinto na maaaring nanatiling bukas sa kaunting atensyon lamang. Ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat. Sa banayad tuloy-tuloy na stimulasyon, walang presyon, kundi presensya lamang, nagsimula siyang makaramdam muli ng mga bagay-bagay. Hindi ito agad-agad, ngunit dahan-dahan naalala ng kanyang katawan. At kasama nito, isang piraso ng kanyang kumpiyansa ang muling nabuhay. Napakaraming nakatatandang lalaki ang nag-iisip na maliban kung meron silang kapareha, hindi sulit na panatilihin ang kanilang sexual na kalusugan. Ang paniniwalang iyon ay hindi lang mali. Ito ay nakakapinsala. Ang masturbasyon sa yugtong ito ng buhay ay hindi lang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling aktibo ng inyong mga sistema, malusog ang inyong mga tissue, at nakatuon ang inyong katawan sa simple ngunit makapangyarihang katotohanan, mahalaga pa rin kayo at nais pa ring tumugon ng inyong katawan kung bibigyan ninyo ito ng pagkakataon. Sikreto 4. Maaaring sinisira ng pornografiya ang inyong mga sexual na reflexes nang hindi ninyo nalalaman. Ngunit kung ang hindi paggamit ay maaaring magdulot ng tahimik na pinsala, paano naman ang kabaligtaran? Paano kung ang paraan ng inyong pagiging sexual na aktibo ay talagang nagre-rewire ng inyong utak sa maling direksyon? Sa susunod na sikreto, ipapakita ko sa inyo ang isang bagay na halos hindi nakikita sa buhay ng mga nakatatandang lalaki, ngunit maaaring tahimik na nagpapababa ng inyong mga pandama, nagpapababa ng inyong pagnanasa, at nagbabago ng inyong pakiramdam
tungkol sa tunay na pagiging malapit. Gusto ninyong marinig ito. Kung nanonood pa rin kayo at ang mga insight na ito ay tumatatak sa inyo, sige at magkomento ng numero 1 sa ibaba upang ipaalam sa akin na kasama ninyo ako. Ngayon, lumipat tayo sa sikreto numero 4. Isa na nagbubunyag ng isang nakatagong gawi na tahimik na nagbabago sa inyong pagnanasa nang hindi ninyo man lang napapansin. Isang gabi, nakipag-usap ako kay Mang Ernesto, isang 48 taong gulang na biyudo na nakikipaglaban sa pagkawala ng pakiramdam, hindi lang pisikal, kundi emosyonal din. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na napakadalas kong marinig. Naghahawakan pa rin ako sa sarili ko, ngunit nakakaramdam ako ng pagkakahiwalay na parang walang anumang talagang nakakarating sa akin. Sa una, inakala niya na pagtanda lang. Ngunit habang nag-uusap kami, nang mas matagal naging malinaw na ang kanyang gabi-gabing gawain ng panonood ng pornografiya, isang bagay na kanyang pinagtutuunan ng pansin para sa ginhawa at stimulasyon, ay tahimik na nagsimulang nakawin ang kanyang kakayahang makaramdam sa totoong buhay. Ito ay isang sikreto na napakaraming nakatatandang lalaki ang nais sanang nalaman ng mas maaga. Habang tumatanda ang inyong utak, nagiging hindi na ito kasing flexible, hindi na kasing madaling umangkop. At kung ginamit ninyo ang pornografiya bilang inyong pangunahing anyo ng stimulasyon sa loob ng maraming taon, maaaring unti-unting nakasanayan ng inyong utak ang mataas na intensity, mabilis na reward na input sa kapinsalaan ng tunay na pagiging malapit. Ang pornografiya ay nagtitrigger ng hindi natural na pagbaha ng dopamine, ang kemikal ng reward ng inyong utak. Sa paglipas ng panahon, binabago nito ang inyong sistema upang tumugon lamang sa matinding biswal at patuloy na bago. At bago ninyo mapagtanto, ang paghipo mula sa isang totoong tao o maging sa inyong sarili ay nagiging walang pakiramdam, malayo o simpleng hindi sapat. Ang nagpapahirap dito para sa mga nakatatandang lalaki ay kung paano ito nangyayari ng paunti-unti. Hindi ninyo napapansin sa una. Pakiramdam ninyo ay ginhawa. Ngunit isang araw, napagtanto ninyo na ang mga imahe ay mas nakaka-excite sa inyo kaysa sa aktwal na koneksyon, na ang inyong imahinasyon ay nanahimik na, ang inyong katawan ay nakakaramdam ng pamamanhid kahit na nais pa ring makaramdam ng inyong isip. Inilarawan ni Mang Ernesto ito na parang nakakulong sa isang silid na may ilaw ngunit walang bintana. Nakakakita siya ngunit hindi siya makakonekta. Nagsama-sama kaming nagtrabaho upang dahan-dahang bawasan ang kanyang pagkadepende, hindi sa pamamagitan ng paghusga, kundi sa pamamagitan ng pasensya. At ang sumunod na nangyari ay nagulat maging siya. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula siyang makaramdam muli ng mga sensasyon. Bumalik ang kanyang sensitivity, nagningning ang kanyang imahinasyon, lahat dahil lumayo siya sa screen at nagsimulang muling kumonekta sa kanyang sariling katawan, kanyang paghinga at kanyang panloob na mundo. Nais ko lang na nagsimula siya ng mas maaga. Maaaring nailigtas niya ang sarili sa maraming taon ng pamamanhid. Sikreto. PIM. Ang masturbasyon ay maaaring maging isang kaligtasan, hindi isang pananagutan. At ngayon, narating na natin
ang huling sikreto isa na pinagsasama-sama ang lahat ng iba pa. Dahil pagkatapos ng lahat ng katahimikan, kahihiyan at pagkalito na nakapalibot sa paksang ito, mayroong isang makapangyarihang bagay na karapat-dapat malaman ng mga nakatatandang lalaki, isang bagay na maaaring magpabago sa inyong pananaw, sa inyong sarili at sa inyong kalusugan magpakailanman. Ayaw ninyong palampasin ito. Isang lalaki na nagngangalang Mang Lucio ang minsan ay nakaupo sa tapat ko sa isang routine check-up. Siya ay 75, mahinahon magsalita at magalang. Sa pagtatapos ng pagbisita, nag-atubili siya. Pagkatapos ay nagtanong, "Doktor, okay pa rin ba na hipuan ko ang sarili ko sa edad na ito?" Ang tanong na iyon ang nagpatigil sa akin. Hindi dahil ito ay hindi karaniwan, kundi dahil napakadalas ko nang narinig iyon. May halong kahihiyan na parang nagtatapat siya ng isang nakakahiyang bagay. Ngunit ang hindi alam ni Mang Lucio at ang nais kong malaman ng bawat nakatatandang lalaki ng mas maaga ay ito: ang masturbasyon ay hindi isang bagay na dapat itago. Sa inyong edad, maaaring ito ang isa sa pinakamahalagang gawa ng pangangalaga sa sarili na mayroon pa kayo. Ang totoo, ang masturbasyon na ginagawa ng may intensyon at presensya ay maaaring sumuporta ng higit pa sa inyong sexual na kasiyahan. Pinananatili nitong malusog ang inyong mga tissue sa pelvic sa pamamagitan ng paghihikayat ng daloy ng dugo. Nakakatulong ito sa inyong prostate function sa pamamagitan ng paglilinis ng mga likido na kung hindi ay mananatili lamang. Pinapaginhawa nito ang pagkabalisa, nagpapabuti ng mood at nagpapabuti ng pagtulog sa pamamagitan ng natural na paglabas ng mga nakapagpapagaling na neurochemicals. Ngunit higit pa sa biology, mayroon itong ginagawa na mas mahalaga: pinananatili kayong konektado sa bahagi ng inyong sarili na nakakaramdam pa rin ng pagnanasa, nagtataglay pa rin ng pagkakakilanlan, nais pa ring makaramdam ng buhay. Nang pumanaw ang asawa ni Mang Lucio, itinigil niya ang lahat. Naniwala siya na tapos na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Sa loob ng halos 6 na taon, hindi niya pinayagan ang sarili ng kahit isang sandali ng kasiyahan. Akala ko hindi ito angkop pag-amin niya. Hindi ko akalaing pinapayagan pa akong maging ganoong uri ng lalaki. Ang pangungusap na iyon ay nanatili sa akin dahil narinig ko ang eko nito sa napakaraming iba pa. Nabubuhay tayo sa isang kultura na nagtuturo sa mga nakatatandang lalaki na manahimik, lumiit, tumigil sa pakiramdam. Ngunit ito ay isang malupit na gawa-gawa lamang dahil ang pagnanasa ay hindi nawawala. Lumalambot lang ito, nagbabago, ngunit hindi nawawala. At kung hindi kayo makikinig, magiging kalungkutan ito. Nang nagsimulang muling kumonekta si Mang Lucio sa kanyang sarili, nang dahan-dahan ng walang presyon, gumaan ang kanyang loob. Mas mahimbing siyang natulog. Mas madalas siyang ngumiti. Hindi siya naghahabol ng kabataan. Binabawi niya ang dignidad. Iyan ang maaaring maging masturbasyon sa huling bahagi ng buhay, hindi isang pagtakas, kundi isang pagbabalik. Isang paraan upang sabihing mahalaga pa rin ako. Konklusyon: 5 sikreto sa masturbasyon na nais sanang nalaman ng mga matatandang lalaki. Nang mas maaga ngayon na narinig ninyo ang lahat ng 5 sikreto,
merong isang huling katotohanan na nagbubuklod sa lahat, isang mensahe na higit pa sa agham at medisina direkta sa puso ng kung ano ang ibig sabihin ng pagtanda ng may lakas, kumpiyansa at paggalang sa sarili. Ayaw ninyong palampasin ito. Kung nakarating kayo rito, nais kong pasalamatan kayo, hindi lang sa pakikinig, kundi sa pagkakaroon ng tapang na harapin ang isang paksa na hindi pinayagan ng karamihan sa mga lalaking kasing edad ninyo na pag-usapan. Iyan mismo ang dahilan kung bakit kayo ay bahagi ng isang bihirang uri ng lakas, isang nakaugat, hindi sa pagtanggi, kundi sa pag-unawa. Ang 5 sikretong ito ay hindi lang mga payo sa medisina. Ang mga ito ay mga katotohanang pinaghirapan na hinubog ng totoong buhay, totoong pagsisisi, at totoong paggising mula sa mga lalaki na tahimik na ninais sanang nalaman ng mas maaga. Nagsimula tayo sa pagbuwag sa alamat na ang inyong ereksyon ang nagbibigay kahulugan sa inyong pagkalalaki. Napakaraming lalaki ang nagpapalipas ng maraming taon sa tahimik na pagkabalisa, hindi nalalaman na posible pa rin ang kasiyahan at koneksyon kahit na nagbago ang mekanika. Pagkatapos ay tinuklas natin kung paano ang masturbasyon ay hindi lang pisikal. Ito ay emotional, neurological, malalim na makatao, ang uri ng gawa na kapag ginawa ng may kamalayan ay maaaring magpatatag sa inyo sa paraan na walang ibang makakagawa. Nakita ninyo kung paano ang hindi paggamit ay hindi walang masama. Maaari nitong unti-unting kalimutan ng katawan ang dati nitong alam ng napakahusay. Ngunit sa pagiging tuloy-tuloy presensya at pasensya, matutulungan ninyo itong maalala. Pinag-usapan natin ang nakatagong gastos ng pornografiya, ang paraan ng paghubog nito sa inyong utak at pagpapababa ng inyong tugon sa tunay na koneksyon. At sa wakas, narating natin ang katotohanan na hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki na ang masturbasyon, lalo na sa pagtanda, ay hindi pinagmumulan ng kahihiyan. Maaari itong maging isang kaligtasan, isang paraan upang manatiling konektado sa inyong pagkakakilanlan, inyong katawan, inyong pakiramdam ng pagiging lubos na buhay. Nakakilala ako ng hindi mabilang na mga lalaki sa kanilang 70s maging 80s na nagsabi sa akin, akala ko tapos na ang bahaging ito ng aking buhay. Naniwala sila na wala na silang mararamdaman, wala nang ibibigay. Ngunit ang natutunan ko sa loob ng mga dekada sa larangang ito ay ang pagnanasa ay hindi nagre-retiro. Lumalambot ito, nagbabago, ngunit hindi nawawala. At kapag natuto kayong salubungin ang inyong katawan, kung nasaan ito, hindi kung saan ito dati, matutuklasan ninyo ang isang makapangyarihang bagay. Lalaki pa rin kayo, buo pa rin kayo, at karapat-dapat pa rin kayo. Kaya kung saan man kayo sa inyong paglalakbay, walang asawa o may kapareha aktibo o nagsisimula pa lang, umaasa ako na ang 5 katotohanang ito ay makakatulong sa inyo na mabawi ang hindi kailanman nawala. Naghihintay lang na maalala. Ang inyong edad ay hindi hadlang sa pakiramdam, paghipo o paggaling. Sa katunayan, maaaring ito ang eksaktong dahilan kung bakit kailangan ninyong magsimula ngayon. Bilang isang doktor,
na nakasama ang maraming kalalakihan sa mga yugto ng kanilang buhay, ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko ay ito: ang pagtanda ay hindi isang pasibong paghina, kundi isang aktibong proseso ng pag-angkop at pagtuklas sa sarili. Ang tunay na sigla sa ating mga huling taon ay hindi nagmumula sa paghabol sa nawawalang kabataan, kundi sa matapang na pag-unawa at pagtanggap sa mga pagbabago sa ating sarili at pagtugon ng may habag sa sarili at pagnanais na tuklasin ang mga bagong paraan ng pamumuhay. Ang pag-unawang ito ang susi sa pag-unlock ng isang kasiyasya at marangal na buhay sa anumang edad. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, kahit kaunti lang, nais kong imbitahan kayong maging bahagi ng isang bagay na higit pa. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung alin sa 5 kakatotohanan ito ang pinakamahalaga sa inyo. Kung handa kayong patuloy na matuto, lumago, at bawiin ang inyong kalusugan ng may dignidad, siguraduhing mag-subscribe at i-on ang mga notification. Nagbabahagi ako ng tapat praktikal na gabay na partikular na ginawa para sa mga lalaking higit sa 60 dahil mahalaga pa rin ang inyong kwento. Hindi kayo hindi nakikita. Hindi pa kayo tapos. Marami pang buhay, koneksyon at sigla sa hinaharap kung handa kayong abutin ito. At kung ang diskusyong ito ay nagpaalala sa inyo ng isang tao sa inyong buhay, isang kaibigan, isang kapatid, inyong ama, o sino mang kamag-anak na kailangang marinig ito, mangyaring ibahagi ito sa kanila. Hindi ninyo alam kung gaano kalaki ang pagkakaiba na maaaring magawa ng isang ganitong pag-uusap. Patuloy nating basagin ang katahimikan ng magkasama. Karapat-dapat kayo sa katotohanan, karapat-dapat kayo sa suporta, at higit sa lahat, karapat-dapat kayong makaramdam na buhay muli.